So paano? What's up mga pangat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung anong oras yung magtrabaho para mga pangat. At kahigising natin mga pangat, siyempre kailangan ng energy. Napilitan. Kahit medyo hilo-hilo pa sa antok. At kasi mga pangat, sobrang daming nangyari ngayong buwan ng June. May magagandang nangyari, may masasayang nangyari. At siyempre mga pangat, may mga nakakalungkot din na mga pangyayari ngayong June. Yan ang pag-uusapan natin. Isa-isa. Mumug muna tayo, okay, gising lang natin. Bigla tayo nagpa-vlog mga pangat kasi araw na naman ang day off natin mga pangat. Today is Monday, June 16. Yan, maglulugaw muna ako. Kukuha muna tayo ng totoong energy mga pangat. Kasi ngayon ay medyo nagpapanggap na energetic. Pero inaantok pa talaga tayo. Kasi anong oras na tayo tulog kagabi, no? Mag-alas 3 na rin dahil may ginagawa tayo mga pangat na hindi nyo nakikita sa vlog or hindi ko sinasabi sa vlog. Pero ngayon, maglulugaw muna ako, kakain muna ako, at syempre may papakita ko sa inyo mamaya pangat na syempre regalo ni Prinsesa sa atin dahil mamaya na, balikan ko na lang kayo mamaya. Intro, pasok! Pero nakita niyo mga pat, gumawa na tayo ng cucumber with lemon juice. Maganda siya sa health mga pangat, sa benepisyo ng ating katawan, lalong-lalo na ngayong summer mga pangat. No? Sa mga pat, habang inom natin itong cucumber with lemon grind juices. So, pag-usapan natin mga pangat yung mga nangyari ngayong June no mga pangat. Na kung iniisip natin mga pangat is hindi tayo apektado. Apektado tayo mga pangat individual, no? At syempre may mga lesson learned o may aral sa buhay natin ito mga pangat, yung mga nangyari o mga nangyayaring ngayong buwan na to, ngayong June mga pangat, dito sa ating bundong ginagalawan. Yan, syempre mga pangat, uunahin natin mga pangat yung anniversary ng ating mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Syempre nagdaang June 6, hindi yan wedding anniversary, yan ay tinatawag nating mansari. Kasi mga pangat, nung June 6, 1996 kung di ako nagkakamali, dyan tayo mga pangat sinagot ng ating may bahay. Kaya almost 29 years mula nung sinagot tayo. Yeah, happy mansari sa aming dalawa. Magkalayo man kami mga pangat, siyempre patuloy pa rin yung aming inner core talaga na genuine na love, no. Siyempre yung foundation ng love namin, no, from the God. Kaya kahit magkalayo o magkalapit, same feeling, same emotion, walang nagbabago. Yon, ang buhok ko lang o ang anit ko lang ang nagbago. No? Anyway, araw ng kalayaan nung June 12 mga pangat, happy Independence Day. Araw ng kalayaan, araw ng kasarinlan, kung ano man ang tawag yan mga pangat. Siyempre, sabay-sabay nating ahu! Ahu! Happy Independence Day! Filipino! 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 Lumaya tayo nung 1988 sa kamay ng mga dayuhan. Noon hanggang ngayon, 2025, 127 years na tayong malaya. At sa mga hindi nakakalam at sa mga kabataan dyan na hindi alam, at kahit matanda ka na, hindi mo pa alam kung saan tayo lumaya, sa mga kamay ng mga Spain. Yan. At kaya mga pangat, marunong tayo ng mga lamesa, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Gs, yung mga ganon, di ba? At hindi lang mga pangat Spain ang sumakop sa atin actually. Siyempre yung mga Hapon din. Pero yung latest o yung pinakahuling sumakop sa atin ay ang Spain. Yung mga pangat, na-appreciate ko yung mga gumagawa ng mga sa UAE, mga banyaga, mga pangat na gumawa siya mga pangat ng vlog or video, mga pangat na ano siya, surfing yun. Hindi lang mga pangat yung basta siya nag-surfing, nakapang ano siya, nakapang damit sayan, pambabae, tapos merong flag, yan. Tapos merong kinain na Jollibee kasi nga siyempre mga pat ang Jollibee is galing Filipino yan, ano. Kumbaga Filipino product or Filipino may-ari, no. At mahirap yun mga pat. Effort to the max yun, hindi lang effort to the max mga pangat. Siyempre gastos to the max din yun, no, di ba? Tayong mga Pilipino hindi natin nagawa yun, no. Totoo wala ako, no, na-appreciate. At meron pang mga pangat na mula dun sa kanyang tinatawag nating abaya, yung damit ng panglalaki ito ng mga Arabic. Tapos nag-transition, naging barong Tagalog naman ng panglalaki. Kaya na-appreciate ko sila mga pangat. Pagpapakita ng pakikisa sa pagiging malaya nating mga Pilipino. Sa kuko ng mga Agila, ng mga Espanyol. Pero mga pangat, syempre ngayon, is friend na tayo, di ba, ng mga Spain. Yan. Kaya hindi ko lang alam talaga kung totoong malaya tayo, no? Malaya tayo sa mga banyaga, pero sa kurap hindi pa rin tayo malaya.
Kasi hanggang ngayon mga pat, mainit pinapawisan ako. At syempre mga pat, nung kahapon, no, nung Sunday, June 15 ka. Happy Father's Day sa ating lahat. At syempre mga pat, bukod sa Happy Father's Day, meron pa tayong isang good news. Talaga namang malupit. Pero mamaya natin babagitin mga pat, no? Dito naman tayo mga pat sa medyo nakakalungkot na pangyayari. Ngayong buwan ng June, bumigla o gumulat, yumanig sa buong mundo, no? So unang-unang mga pat, syempre yung nangyayari ngayon sa pagitan ng bansang Israel at Iran. Yan mga pa. Actually matagal na yung hidwaan nila, no, ng mga bansang yan. June 13, it was Friday, no? 3:30 AM, no, sa kanilang time, local time nila. Parang una yatang umatake itong Israel, no, sa lugar ng Iran, no? Ayon sa akin nabasa mga pangat na target nila yung parang more military base mga pangat nung Iran, no. So, doon nagsimula at siyempre ngayon nagpapalitan ng pag-atake at marami nang nadadamay ng mga sibilyan, mga pangat. Sobrang laki ng pinsalang dinudulot ng mga pagsabog sa iba't ibang bahagi mga pangat ng kanilang mga bansa. So yung mga kababayan natin na pwede dapat lumikas mga pangat sa lugar na yon, maiipit mga pangat. Yun ang nakakalungkot mga pangat, no? At wala talagang maidudulot na mabuti itong ganitong klaseng hidwaan. Paniniwala o pananampalataya, no? Na matagal ng alitan, matagal ng problema ng bansang Israel, hindi lang mga pat ng Iran kundi sa mga nakapalibot sa kanya na mga bansa na gusto siyang pabagsakin, no? Yun yung alam kong isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan. At siyempre malawak pa yan mga pat, marami pang reason. Sana matapos na, no? Kasi mga pangat, actually ang UAE is malapit lang mga pangat sa mga bansang ito. Actually basta tinawag na Middle East, malapit. Magkakalapit-lapit lang mga pangat na mga bansa yan. Alam nyo kung bakit ko napatunayan na magkakalapit lang na bansa mga pangat? Kasi kayang i-travel by car mula Saudi and Kuwait mga pangat. Holiday, no? 4 days holiday mga pangat ng Eid. So may mga sasakyan ako nakita sa parking namin na Kuwait and Saudi yung mga plaka. It means binahin nila mga pangat by car. So sabihin natin 8 hours, 10 hours, 12 hours yung biyahe. So talagang malapit lang mga pangat. Lilipa rin ng jet yung mga lugar, no? Malapit lang mga pangat ang UAE sa mga bansang nagdidigmaan ngayon. I hope and I pray na magkaroon ng peace, wag nang lumala pa o itigil kahit na sabihin natin hindi pa rin sila nagkakaintindihan at wala na sana makialam ng mga bansa. Itigil yung ganong klaseng palitan ng pagkawasak ng bawat lugar sa bawat bansa dahil maraming maapektuhan, no, maging ang ekonomiya ng Middle East pwedeng maapektuhan mga pangat sa ganitong klaseng senaryo o digmaan, no. At ang isa pa mga pangat na gumulat sa buong mundo mga pangat ay ang pagbagsak mga pangat ng Air India Flight 171. Nakakalungkot mga pangat kasi nowadays mga pangat naiintindihan mo yung mga nangyayari. Kumbaga nakikita mo yung sitwasyon, no, ng mga tao doon sa loob kasi nga may mga footage video na lumalabas sa social media. Kaya nai-imagine mo yung mga sitwasyon habang buwabagsak o habang babagsak yung Air India Flight 171, habang buwabagsak siya, nai-imagine natin mga pat yung senaryo sa loob kasi nga may mga video footage tayo nakikita, no. So nangyari mga pat noong June 12, 2025 around 1:38 PM India local time mga pangat, no. Ang Air India Flight 171 magmumula mga pat sa Ahmedabad Airport going to London Gatwick Airport. Yun mga pangat ay located sa UK o United Kingdom. Alam nyo ba mga pangat, kung makikita nyo sa video yan, kakalipad pa lang mga pangat yan at bigla na lang siyang parang bumaba yung kanyang paglipad at tuloy-tuloy nang bumagsak at hanggang sa sumabog na siya mga pangat, no. Talagang nakakalungkot kasi may pamilya, may individual, tapos may mga sumisigaw, tapos makita niyo yung usok sa loob ng eroplano. Alam niyo ba kung gaano kalaki mga pangat ang Air India Flight 171? Meron itong mga pangat na occupants na 242 person. Sa 242 persons na yun mga pangat, ang 232 mga pangat ay ang passengers. At ang 12 person mga pangat, yun mga pangat yung mga crews. Kasama dun mga pangat yung stewardess and yung mga piloto. At kung saan nga ito bumagsak mga pangat sa mga hindi na nakakaalam, bumagsak ito sa Medical College Hotel during lunch break mga pangat o kainan mga maraming tao doon mga pangat. Actually bumagsak ito agad ng sumabog at total fatalities mga pangat is umabot ng 279
Oh, baka magtataka kayo, bakit 279? 142 lang yung laman ng aeroplano. Teka lang, mga pangat, meron pa tong ground fatalities natin. 241 sa loob ng aeroplano, plus yung ground fatalities o yung mga nasawi, mga pangat, is 38 plus. Kaya umabot siya ng mga pangat ng 279 na lose yung life. At syempre yung injury sa loob ng aeroplano ay isa, at mga pangat yung survival ay isa. Alam natin yung mga pangat. Sa ground naman mga pangat, 60 yung injury. Bali, total of 61 yung injury mga pangat kasama sa aeroplano at doon sa ground o so kung saan bumagsak o yung binagsakan mga pangat ng aeroplano. So nakakalungkot siya mga pangat, no? Ang iba doon mga pangat is abutin ng mga pangarap, o yung iba magmamigrate mga pangat o mag-aaral para sa pangarap mga pangat at para mabigyan ng mabuting kinabukas ang sarili o ang pamilya mga pangat. At syempre mga pangat, balik tayo sa loob ng Dubai. Mga last Friday mga pangat, around 9:30 PM nagsimula siya, no? Kaya pala mga pangat nagkakaroon ng ingay habang ako ay nagbabike doon mga pangat sa bridge mga pangat. Narinig na ako ng alingaw-ngaw mga pangat, ambulance, mga bombero, kung saan ako panig nakakain ng alingaw-ngaw mga pangat, no? Yun nga, nagkaroon ng sunog mga pangat sa Marina Pinnacle Tower. Ito ay 77 floors. Yeah. Pero hindi naman yan lahat mga pangat residence. O hindi naman yan lahat mga apartments. 764 apartments at syempre yung residence mga safe naman silang lahat. Meron tong total na structural height na 280 meters o 853 foot. Yung construction nito, it was completed 2011. So 2025 na ngayon, meron na siyang approximately 11 years operational. At suddenly, nagkaroon siya ng sunog mga pangat sa 67th floor. Na-danyos pervicious yung ari-arian, ang importante, safe yung buhay ng mga tao. Isa tong realidad ng buhay na huwag mong ipagyabang ang gawain mo bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Ang buhay natin ay hiram lang, kaya huwag nating sayangin ang araw at oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So yun mga pangat, ang buhay natin, no? Talagang hindi sa atin to, hiram lang natin ang buhay. Gawin natin yung makakapagpasaya sa atin, yung mga bagay na gusto nating maging, pero huwag nating kalimutan mga pangat na mayroong eternal life na pagkatapos ng buhay natin, bagamat nakakalungkot, mawawala tayo dito sa mundong ito sa anumang kaparaan, ano? Sabi ko nga lagi sa mga vlog natin, maximum 100 years sa mga panahon ngayon. I-convert mo yan mga pangat o ikukumpara mo mga pangat, after that is eternal life. Walang katapusan mga pangat. Kahit gaano ka pa katanyag, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa katalino, o kahit gaano ka pa kahirap, o kahit gaano ka pa kahina, no, is equal mga pangat. Pagdating sa eternal life, may dalawa lang tayong patutunguhan. Pagdating sa eternal life, syempre mga pangat, yung sinasabi ko ang hell or heaven. Kaya dito pa lang sa lupa, pagtuunan natin ng pansin mga pangat is yung eternal life, which is yun yung importante. Kasi maraming sa social media na lalabas ng mga negosyo, magandang buhay, which is maganda yung mga pangat, goods mga pangat, kasi nandito pa tayo sa lupa mga pangat. Kailangan natin yan mga pangat, yung mga source of income, cash flow. Pero mga pangat, huwag nating gawin na sambahin yan. Pagkos mas pagtuunan natin mga pangat, pansin yung eternal life. Kasi itong tinatawag natin 100 years maximum na mabuhay tayo sa mundong ito. Piranggot at tuldok lang yan, o wala pa mga pangat sa tuldok ng eternity pagtapos ng buhay na to. Kung mapapansin nyo mga pangat, yung mga nasawi sa loob ng Air India Flight 171 is hindi magkakapareho ng edad. Nakakalungkot man sa ating mga nabubuhay pa, paalala, ang buhay ay napakaigsi. Anumang sandali, pwedeng mawala ang buhay. Kaya dapat mga pangat, bawat saglit, bawat minuto, ang lagi nating ginagawa is yung makakalugod-lugod sa amang nasa langit. Mawala man tayo sa mundo mga pangat, haharap tayo sa amang nasa langit ng may kagalakan o masaya. Sa mga nangyayari sa mundo mga pangat, isang wake-up call sa atin itong lahat, no? Wag nating baliwalain, no? May mga nagsabi pa mga pangat, it was back 1998 yata, 1998 o 1918, mga ganon. Meron ding mga nakaligtas. Yun din yung seat, no? A11, no? Binigyan na lang meaning yung mga bagay rin. Pero isa lang yung meaning ng mga pangat, wake-up call sa ating lahat, ng mga nabubuhay pa,
na maiksi ang buhay, kaya huwag natin sayangin at lagi nating gawin yung makakabuti, makakapagpasaya. Yung stress, galit, puot, anumang bagay na negative, yan ay galing sa kaaway. At gusto niyang iparana sa atin yan, iparamdam sa mga tao para makalimutan natin na ang katotohanan kung bakit narito ang amang nasa langit para magbigay ng buhay, kasiyahan, kagalingan, kalakasan, kaginhawaan, kapayapaan. Kaya sa mga nakakaramdam ng stress, galit, puot, inggit, alam niyo na kung kayo magaling yan. Kaya pilitin nyo i-twist yung mindset nyo dun sa mga biyaya na kahit na sinasabi natin mga pangat na mahirap ang buhay, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pangsaing mamaya, maging thankful pa rin tayo mga pangat dahil humihinga pa tayo, may pag-asa pa tayo na lumaban. At yung mga nangyayari mga pangat sa buhay natin, minsan yan bunga lang mga pangat ng mga ginagawa natin on the past. O ano man yung nangyayari ngayon, maaring bunga yan ng mga ginawa natin o taong nakapaligid sa atin sa mga nangyari sa atin sa nagdaang mga panahon. Ngayon na ang tamang panahon para baguhin natin, para yung mga resulta sa mga susunod na panahon ay magbago. Kasi kung ano yung ginawa natin at the past, pinagdadaan natin yung resulta ngayon at uulitin lang natin mga pangat ulit yung ginagawa natin nung nakaraan, yun pa rin ang magiging resulta sa hinaharap. Kaya kung naranasan natin na ang hirap ng buhay, halos wala tayong maisaing, halos hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng financial natin, ito na yung panahon para baguhin mo yung kung ano man yung circle ng buhay mo ngayon, kung ano man yung mga ginawa mo at the past na hindi nakakabuti sa'yo, sa taong na nakapaligid sa'yo, sa taong mga mahal mo, baguhin mo na. Mahirap man gawin mga pangat, but pilitin nating baguhin, sadyain nating gawin para yung resulta sa susunod na hinaharap natin ay maganda na ang maging bunga. At napapansin niyo ba mga pat sa panahon ngayon mga pat na napakabilis na magalit ng mga tao? Konting diferensya lang kahit sa malit na bagay, ang bilis na mag-init ng ulo ng mga tao mga pangat. Kumbaga umiis yung pasensya. Yan ang gusto ng kaaway mga pangat. Yung mabilis kang magalit, yung konting diferensya lang pinapatulan mo. Yung konting kibot lang, talaga namang hindi ka papayag na hindi ka makaganti. Siyempre, pagka ganun mga pat, lagi kang galit at inggit, ano pang magiging resulta niyan? Negative emotion, negative result din. Kagaya mga pangat nung nangyari sa metro, kwento ko lang, pasok ako ng trabaho mga pangat. Nag-edit ako ng thumbnail. Nakaupo ako, and then may mga tayuan. Lahat nakatingin dito. So sumilip akong ganun. Nakita ko mga pangat, nagsusuntukan. Hindi ko lang alam kung anong mga lahi yun. Siyempre, yung mga tao nagpindot na doon sa mic ng train kasi nagpumpuno sila. Siyempre, alam mo naman, usual pa kung ano yung nangyayari sa metro. Siyempre, pag siksikan, gitgitan, di ba? Masagi, siyempre, minsan nakakainit talaga ng ulo mga pangat. Actually, bilang tao, nakakainit ng ulo. Sanggi ako na ito natulak ako na ito git-git ako na ito Dahil hindi mo pinalampas yung ganong bigla mong emotion na negative or feelings ng mga pag hindi mo papalampasin yung mga bagay na simple lang nasagi ka, push ka ng konti. Sino man ang tama o mali sa sitwasyon na yun, palampasin natin mga pat. Kasi kung papatuloy natin yun, resulta ng mga pat is negative pa rin. So, sila may mga umawat, tuloy pa rin sila sa mga pat sa pagpambubuno nila. Ako, umupo na ako, hindi na ako nakasosyo kasi nga may ginagawa thumbnail. Inisip ko na lang na nasa Dubai tayo. Hindi yan magkakapatayan. The next station mga pangat, takbuhan sila kasi mga pangat yung mga pulis talagang huhulihin sila. Public scandal yung ginawa nila. At bawal na bawal yung mga pangat. Lalo sa publikong sasakyan na magbangayan kayo. Ang nangyari, yung tapang mo nawala. Napalitan ng takot, negative na naman. At pagkatapos nun, siyempre pagkaroon ka ng takot, stress, negative pa rin. At mga pangat, kapag nahuli ka ng pulis, abirya, negative result pa rin, di ba? Or magpa-fine ka, negative result pa rin. At ang mas malupit mga pangat, mayroon ka ng record sa pulis. Napakalaking negative result. Kapag ikaw pupunta ng Canada, New Zealand, Australia, hahanap mga pangat ng police clearance. So pag may record ka na, mahirapan ka mga pangat na kung makakuha ng police clearance o magkakaroon ka ng bad record sa police dito mga pangat. Which is yun yung pangit. Simple lang. Hindi mo pinalampas yung galit mo. Diba? Doon sa nakasagi sa'yo, nakatulak sa'yo. Napapansin nyo mga pangat, dugtong yung result na negative. Maubos na mga pangat to. At syempre mga Father's Day, nag-message si Prinsesa kahapon. May iniwan siya kagabi. Regalo niya mga pangat at bubuksan natin ito mga. Kasi hindi ko pa rin ito nakikita eh. Excited na ba kayo? Excited ako syempre. Kung ano itong kanya binigay sa atin. Kahapon, pumunta si Jolly rito, nagluto siya ng lugaw kasi sabi ko, lutuan mo ko ng lugaw pagdating ko Yun, nilutuan na ako ng lugaw mga pa, kaya inubos ko na. So, eto na mga pa. Earphone? Ay, hindi.
Uy! Shade! Meron pang ano. Malutong ha. Meron pang ano sa likod. Pwede ka maglagay ng ano. Okay. Uy! Okay. Ang malupitan no. Polarize pala. Polarize. Yan. Sobrang init talaga mga pangat sa kusina ngayon. Humid yata ngayon sa labas mga pat. Kaya talaga sobrang init mga pat. So yun. Tingnan nyo mga pat kung bagay yung rinigalo sa atin ating prinsesa. Kahapong nagdaang Happy Father's Day mga pat. Yung, di ba? Parang nagbukang roll on. Wait lang, lagyan natin sublero. Yung, di ba? Mga pat, maraming salamat sa pakikipag ututang dila sa akin, sa pakikipagkwentuhan sa akin, sa pakikipagtalakay sa akin mga pangat. Sa mga nangyari ngayong buwan ng June. At kung umabot ka sa punto ng video na to, don't forget to like, share, and subscribe mga pangat. Think positive lang, good vibes. God bless you all sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Tika lang, pangatin to. To God be the glory. At syempre mga pangat, iwas galit, iwas inggit, iwas stress. Sadyain natin gumawa ng mabuti para humabang ating buhay. Let's go! See you on the next one!